Hello guys, magandang araw pong muli sa inyo at sa videong ito is atin pong pag-uusapan naman itong sinabi ni Sandro Marcos patungkol nga dito sa kay Pulong Duterte kasi in-interview siya nitong nakarang araw at tinanong niya at sinabi niya na hindi daw kasi umattend itong si Pulong doon sa Congress kung saan ay nag-uusap yung pagpapalitan ng liderato ng Kamara, which is nasipa na nga itong si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. So hinahanap ni Sandro Marcos kung saan daw itong si Pulong, bakit daw puro lang comment sa social media ang ginagawa ni Pulong, at sabi ni Sandro Marcos ay baka daw busy or abala itong si Pulong Duterte sa paghahanap ng 51 billion. So alam naman natin na itong propagandang ito ay pinapakalat nila dito sa social media na 51 billion yung nakulimbat ni Pulong Duterte, pero handang-handa po naman dyan si Pulong na sagutin itong isyong ito dahil kitang-kita naman dito sa video na pinapakita nitong babae. I believe na taga DPWH 11 po itong si Madam at pinakita niya sa publiko itong mga report na kung saan is naka-bookbind na kitang-kita dito kung saang mga lugar sa Davao yung ibinigay or napuntahan ng 51 billion ni Pulong. Kasi kini-question nga nila bakit daw 51 billion sa isang district lang. Ang sagot naman natin doon mga kapolitika ay syempre siya naman ang anak ng Pangulo that time at I believe na deserve naman din ng Davao yung proyekto kasi ang Davao or ang Mindanao ay ano naman yan, na pag-iwanan na pagdating sa mga proyekto sa mga nagdaang presidente, at ito lang yung time na naka-take advantage yung probinsya or yung syudad dahil nga presidente pa that time si former President Duterte. So bilang ito ay hindi naman siguro masama kung reregaluhan niya or bibigyan niya ng sandamukal na proyekto yung lugar dahil malaki rin po ang kontribusyon ng Davao pagdating sa national revenue. Okay, so billion po ang contribute ng Davao sa national level pagdating sa mga buwis na nakokolekta. So walang issue or walang problema. Ang issue dito mga kapolitika ay kung ninakaw na kulimbat na missing yung pera na sinasabi na 51 billion katulad dito sa sinasabi ni Bongbong Marcos na 5,500 yung flood control, yun naman pala ay missing. Kung hindi naman missing mga kapolitika ay substandard naman. So yun po dapat ang kinakailangang questionin at tanungin sa ating Pangulo kung nasaan na yung 5,500. Ngayon pa lang sila mag-iimbestiga mga kapolitika, gayong grabe na yung pagbabaha dito sa Metro Manila at sa ibang karatig na lugar dito sa Luzon. So para sa akin, ang aking masasabi dito sa mga nagke-question sa 5,500 na flood control ni Pulong Duterte ay kitang-kita naman sa ebidensya mga kapolitika na nagamit ito ng husto at hindi ibinulsa ng congressman ng Davao na si Pulong Duterte. At kung 51 billion man napunta sa isang district, hindi naman yun isang bagsakan or isang taon lang. 3 taon po yung 51 billion na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay na si former president, dahil si Pulong nga yung humahawak ng budget appropriations. At in fairness naman, during that time wala namang malaking iskandalo na pumutok dahil nga yung sinasabi Diskaya na takot daw sila sa panahon ni former President Duterte na mangulimbat at humingi ng kickback dito sa sa mga flood control or kung ano man yung mga project ng DPWH. So kitang-kita again doon sa mga nagtatanong, dahil hanggang ngayon kahit nagtitrending na yung mga flood control or yung mga proyekto ng DPWH sa Davao mga kapolitika ay patuloy pa rin lang hinahanap. Ayaw nilang imulat yung kailang mga mata dito sa katotohanan ang mga proyekto ng Davao ay pulido at talagang pasok sa standard. Okay? So yun mga kapolitika ang ating update dito sa sagot ni Pulong Duterte sa
banat ni Sandro Marcos na naghahanap daw itong si Pulong ng 51 billion. Patuloy po tayo nagbibigay ng impormasyon para sa ating mga kababayan na hindi pa rin aware, or kung aware man sila is hindi sila open-minded dito sa mga ganitong impormasyon or ganitong mga katotohanan, dahil ang gusto lang nilang paniwalaan ay yung kung ano yung naayon sa kanilang kagustuhan at naayon sa kanilang political ideology. Okay? So mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaction dito sa mga nagtitrending na mga flood control project ng Davao City na kung saan is talaga namang napakaganda at pasok sa international quality standard? Mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay laging updated sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po.